Epekto ng shear line makakaapekto sa development ng low pressure area sa silangan ng Visayas. May shear line na makakaapekto dyan sa bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon. Mga uulanin sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at western portions ng Mindanao ngayong araw ng halalan. Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng barangay at SK's elections ngayong araw ng October 30, 2023. Oras natin boys from umaga ay alas 10:20 na ng umaga. Patuloy mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa ibang bahagi ng Western Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Typically sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil umaabot na ngayon o nagde-develop ang shear line sa pagitan na yan ng monsoon trough ng low pressure area na nandyan sa malapit sa may silangan ng pagitan ng Visayas at ng Bicol Region. Asahan na magiging maulap po ngayong araw ng SK at barangay elections diyan sa bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region ngayong araw mga folks. Although hindi naman malalaan ang mga pag-ulan, magiging kalat-kalat ito at isolated dahil nga po sa sea line na namumuo, expected po na magkakaroon ng mga tuloy-tuloy ng mga isolated rain showers maghapon kaysa mga nasa pilahan pa rin hanggang ngayon para sa eleksyon ay magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw na nararanasan natin ngayong umaga, lalo na sa Metro Manila at Central Luzon. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Metro Manila. Lalo na sa amin dito sa Caloocan City na may pagsikat na rin ng araw at medyo gloomy pa rin ang umiiral despite na may mga partly cloudy ang umiiral ngayong umaga. At natiling active sa ating warning ng Tropical Weather Disturbance Monitoring na active na low pressure area na C92W. Pero gaya nga na sinasabi ko, uncertain pa rin kung ito'y magiging isang ganap na bagyo. Natiling nakamonitor ito ngayong araw. Sa ating lowest temperature na itala, naki-weather station kaninang 5:25 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan po ang temperatura sa amin sa Caloocan, umabot ng 34.1 degrees Celsius. Kaya na expected, mahina lamang ang umiral na amihan sa ngayon. At dahil dyan ay inaasang mataas ang aming heat index na umabot ng 45.3 degrees Celsius. Ang init pandama namin kahapon. So, mainit na po ito. Napakamalinsangan. Pero kung tatabi natin sa heat index sa mga weather stations si Pag-asa kahapon, nitong October 29. So far, walang update si Pag-asa. Ang huling record nila ay nitong October 28. So, wala tayong maikukumpara sa mga weather stations para sa heat index ni Pag-asa. So balik ulit tayo sa ating patuloy na pag-uulat. At dahil walang data latest itong si Pag-asa, ay diretso agad tayo sa ating PH extremes in past 24 hours. Ay nangunguna po ang Zamboanga Peninsula na may pinakamalinsangan pa ng temperatura sa kanila. Umabot ng 35.7 degrees Celsius ang tindi ng alinsangan sa kanila. Sa Baguio City ay bahagyang mas mababa pa rin ang kanilang temperatura at 16 degrees Celsius. Sa inulan naman ang bahagi ng Mactan sa bahagi pa rin ng Central Visayas na inulan sa kanila ng at least heavy rain showers na umabot ng 55 mm ang total rainfall sa kanila. Wala naman kami na italang total rainfall sa amin sa Caloocan kahapon. Meron tayong space weather status. Aktibo po ang ating geomagnetic field. So, ibig sabihin lamang yan, dahil active ay nasa KP4 index ang ating geomagnetic field. At inaasahan, according sa forecast, ay nitong mga bandang hapon ay aabot o mamayang tanghali o hapon ay tataas hanggang G1 geomagnetic storm. So, take note yan sa mga kababayan natin na magpapadala po ng wireless na mga resulta ng halalan. Ingat po dahil may posible pong magkaroon ng mga radio interruptions
kung umabot ito sa area ng Southeast Asia. Well, kung sisilipin naman natin ay malinaw po na napakatindi po ng epekto. Sa ngayon ay nasa bandang Mid-Pacific ito. So, ibig sabihin, apektado rin ang Pilipinas, mga folks. So, sa mga magpapasa po ng halalan o total ng bilang ng halalan, gamit ng PCOS machines ay biwari po ay may mga di inaasahan o posibleng di inaasahang mga radio transmission error o radio transmission interruption. Gaano ba kataas ito? Medyo mataas po ang drive vertical TEC o total electron content. Napakataas po. Base sa ating TECU ay halos sagad-sagad po sa 75 to 80 ang total electron content. Ito yung epekto ng megahertz na umiepekto sa areas na yan. Naka-signify siya as megahertz. So, kung sisilipin sa ionospheric, yung kanyang ionospheric range error ay napakataas po, sagad-sagaran sa 120 to 130. Pero sa may bandang portion ng Pilipinas o Southeast Asia ay mga around 100 MHz ang TECU. So medyo hindi man masyadong malala, di gaya sa parte ng African zone o South America. May mga posible pa rin magkaroon pa rin ng radio interruption or radio blockage sa atin sa Pilipinas. So yung auroral activity, bahagya po itong mataas. Ang value ng auroral latitude ay nasa 62.5, moderate ito. Mataas din ng solar wind dahil makikita natin sa ating WLEL mula sa NOAA ay makikita natin yung mataas na solar wind na tumatama at inaasahang sa susunod na 3 araw ay maaring may lumapit na naman na kasunod na solar wind at mataas din ito. So probably sa unang linggo ito ng November hanggang November 4 to 5, 2023 ay expected po na magkakaroon ng kasunod na solar wind arrival. Makikita ninyo yan dito sa aking space weather monitoring. So kakatapos lang na umalpas yung malakas na solar wind at meron na namang panibagong susunod sa kanya sa loob ng 4 at 5 araw. So ingat na lamang mga folks at bewari po sa magiging epekto nito. Samantala sa ating outside humidity ay nasa drier po tayo at 65%. Bumababa ito ng 4% since last hour. Pero mataas ang ating atmospheric pressure at 1,011 hectopascals at steady ito since last hour. So mukhang magandang magsampay o magpatuyo ng mga sinampay ngayong araw mga folks. Medyo drier po ang ating paligid dahil mababa ang ating outside humidity. Sa ating high tide and low tide status, at least may 1 hours and 30 minutes pa to maximum high tide. So, bahagya na po mataas ang level ng karagatan dyan sa may pangpang na Manila Bay. So, sa mga mangingisda natin na maliliit dyan, ay pwede naman na kayong mangisda muli sa pampang ng Manila Bay area. At sa ating air quality, wala tayong magiging komento dyan. Maganda po ang ating air concentration ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat po ang haring araw kaninang 5:51 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:28 PM. At ang ating nabawasan na mula sa pagiging full moon ay waning gibos na po ito at 98% illuminated ng sinag ng buwan ay sisikat po mamayang gabi 6:31 PM na po at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga 7:49 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, inaasahan po magiging partly cloudy ang maghapon na mababa ang tsansa ng pag-ulan daw dito sa amin at 5%. So inaasang mababa ang magiging tsansa na pag-ulan sa buong Metro Manila. Ang precipitation ay tsansa mga 5% or mga siguro around 20% chance. Bukas naman ng Martes, maulap din ang himpapawarin at medyo bababa rin ang tsansa na pag-ulan bukas at 48%. In 2-day weather forecast o 2-day highest temperature forecast and lowest ay naasahan ngayong araw ay nasa 32 at bukas ay 31 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. At tayo naman sa ating local weather advisory mula sa Data PD Pag-asa. Since issued nila ito kaninang 4 o'clock AM ngayong araw ay may bukod sa northeast monsoon ay yung low pressure area ay namataan nila sa layong 995 km pa rin, silangan ng Visayas area. Pero kahapon, nasa below 700
kilometer sa silangan ito na namataan ng aking tropical cyclone sector. So maaaring hindi na rin ito accurate ngayong sa report ni Pag-asa. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Gamit ang ating real-time Himawari 8 ay makikita po ang umiiral na sea line sa pagitan nito ng low pressure area o yung monsoon trough na ito, kaya nagkakaroon ng gap yung pagitan na ito. At dahil ito ay nagkakaroon ng significant na pinapa-scatter niya ngayon yung development ng trough na ito na kumikilos palapit sa may silangang bahagi ng Bicol region o ng Eastern Visayas. Pero habang umiiral yan, ay inaasahan po magiging maulap ang bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas at ilang portions sa may bandang Palawan at west portions ng Mindanao. Magkakaroon naman lang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ang iiral. Dahil kung heavy rain potential ang pag-usapan, mataas po ang heavy rain potential sa bahagi ng Bicol region at dyan sa may bandang Samar region, lalo na sa may bandang Northern Samar. Kalat-kalat po ang magiging moderate to heavy rain showers nito. So magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa magiging tinding sikat ng araw. And the rest ng Southern Luzon hanggang sa may bandang Romblon, Marinduque at ilang bahagi ng Masbate ay magdala po ng pananggalang sa ulan. And the rest ng Western Visayas hanggang Central Visayas magiging partly cloudy to mostly cloudy ng iral, lalo na din ng mamayang hapon. At asahan ang mga isolated na mga localized thunderstorms, epekto pa rin ng edge ng shear line na embedded naman ng monsoon trough dahil sa isang shallow low pressure area dito sa silangan ng Bicol o ng Eastern Visayas. Pero sa bahagi ng Mindanao, bukod sa kanlurang bahagi, dyan sa may Zamboanga Peninsula at sa mga isla nito ay asahan po ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog ngayong umaga at nitong maghapon. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula, dyan sa may bandang Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, kung sisilipin natin ang mas malapitan, ay mula dyan sa bahagi ng Pagadian at Sindangan ay magiging partly tumusikaw din ng iral, pero mula dyan sa may bandang Usami City, Oroqueta hanggang Iligan at the rest ng papasok ng Sorsogen dyan sa may Marawi at Kapatagan, magiging katamtaman po lagay ng panahon. So medyo maaliwalas at maalinsangan lalagay ng panahon. Magkakaroon man ng mga forecasted showers, mga typically mga light to moderate showers lamang ito at hindi rin naman nagtatagal. And the rest ng Northern Mindanao ay magiging malinsangan din na lagay ng panahon. The rest ng Surigao City hanggang Butuan, pero asahan ang mga forecasted isolated showers hanggang Agusan del Sur na po yan. And the rest ng Davao Region, magiging maliwalas at malinsangan din na lagay ng panahon. So huwag masyadong magbibilad sa tindig sikat ng araw ngayong maghapon mga folks dahil magkaroon man ng mga isolated showers ay mga panandalian lamang at mga saglitan lamang ng mga pag-ulan, especially sa hapon at sa gabi. Kabilang na bahagi ng Bukidnon hanggang dyan sa Sorsogen area at BARMM ay magiging maliwalas din ang lagay ng panahon sa inyo dyan. So wag pa masyadong magbibilad dahil mababa lamang at napakababa ng tsansa ng mga pag-ulan. Magkaroon man ay mga typically light rain showers ito. At sa huli, sa bahagi naman ng Luzon, mula dyan sa may bandang Calabarzon ay magiging partly cloudy rin ang iiral. Ngayon, bahagyang magkakaroon ng mga pagsikat ng araw, susulpot-sulpot yan, pero may mga ilang partly cloudy ang mas iiral. Dahil na rin sa umiiral na rin na unti-unting pagbabalik ng ating northeast monsoon. Sa ngayon, medyo manipis pa ng bahagya ito, pero unti-unting nagre-resurface yung ating northeast monsoon. Kung titingnan natin sa water vapor, makikita ninyo yung mula sa may bandang edge ng water vapor, dyan sa bandang northeastern ng Luzon, makikita umiiral na naman ang paglakas ng ating amihan unti-unti. So sa loob ng 24 oras, unti-unting makakaramdam na naman tayo ng simoy ng malamig na hangin at habang lumalapit naman itong shallow low pressure area na to na medyo dinidiscourage o dinidiscard ng shear line di sa pagitan na ito ng Bicol region at Eastern Visayas area. So makikita sa water vapor nito sa may bandang Central Visayas at ilang bahagi ng Bicol region ay asahan na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero gaya nga na aking sinabi, mula dyan sa bahagi ng Calabarzon ay magiging partly cloudy ang iral hanggang Metro Manila na po yan. Pero pagsapit ng Central Luzon, kabilang ng Zambales at patungo sa extreme Northern Luzon, magiging katamtaman ng lagay ng panahon, maaliwalas at maalinsangang lagay ng panahon.
Pero asahan na mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon mga folks ha, especially dyan sa may bandang silangan ng Quezon Province, mula dyan sa may Baler Aurora hanggang sa may bandang Kasiguran Aurora at Isabela area. Pero the rest ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Cagayan Valley ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Puro forecasted lamang na tsansa ng uulanin sa area na yan maghapon. Well, kung sisilipin naman natin ang lagay ni 92W, yung shallow low pressure area na ito sa may silangan ng bansa, ay nanatiling insignificant o wala pa ring pagbabago or increase ng kanyang development sa ngayon as of 11:30 AM ngayong umaga. Nanatiling stationary sa 1,008 hectopascals pa rin yung kanyang central air pressure. So hopefully, wag nang biglang bumabayan. At hopefully ay hindi na ito mag-regenerate pa paglapit din sa bahagi ng Bicol or ng Northern Samar area. So far ay nanatiling walang pagbabago sa kanyang wind speed pero kumikilos ito ng bilis na 13 km an hour. Bahagyang pakanluran po ang pagkilos nito kasama ng kanyang monsoon trough. Kaya magdadala naman ito ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Well, gaya na aking sinasabi, ay masasabi kong good news ito mga folks, lalo na sa may magpagtaas ng dry spell sa may Bicol region. At least mapapawi muna ang dry spell o pagtaas ng drought index sa areas na yan, kabilang na sa ilang bahagi ng probinsya ng Samar region. Good news na rin yan. At least hindi man siya nag-intensify, ay yung dalang ulan nito ay at least mapapawi po ang pagtindi ng pagtagtuyot. Yun po ang importante niyan mga folks. Ngayon, kung sisilipin naman natin ang Global Assessment Monitoring at ng Global Tropical Cyclone Forecast, just in case. Una, dito sa ating West Pacific Basin ay yung shallow low pressure area na ating binabantayan ay halos malapit na sa silangan ng bansa. Pero nanatiling mataas ito na high anomaly at 50% yung kanyang anomaly. Pero sa susunod daw na 24 oras ay mukhang unti-unti itong hihina at nagkakaroon ng dissolvement o dissipation status. Ayan sa loob o sa susunod na 24 oras. Well, kapag nangyari yan, at least ay na-control yung drought index natin dala ng mga pag-ulan. Kung titingnan naman natin sa Global Spectral Model, ay yung possible na susunod sa kanya ay nanatiling insignificant pa rin at wala pa rin tayong nakikitaan. Bagamat may mga tropical wave tayong nakikitaan sa may bandang Eastern Mindanao sa labas ng PAR, sa unang linggo po na po ito ng November mga folks. So yung mga prospect natin na may aasahang pamumuo ng sama ng panahon, gaya na aking sinagot sa isang nag-comment kahapon, ay asahan na nga natin sa buwan na po ng November natin yan aasahan. At may mga posible na talaga mabubuo na bagyo kung sakali. Ay dahil lumalabas wala tayong halos bagyo o halos isa lamang na bagyo ang nabuo ngayong buwan ng Oktubre. Well, at least magandang pangitain yun. Well, nagkaroon na rin kasi na epekto dahil nga po sa tindi ng tagtuyot, dala na rin ng higher peak ng El Nino. So far, sa mean sea level pressure ay wala at insignificant at stationary lamang hanggang 1,008 hectopascals ang namamataan natin sa may silangan ng bansa na pinakamababang low pressure area. So hanggang sa unang linggo ng November ay bukod sa mga tropical wave lamang na nakikita natin. Pero wala tayong nakikita na sa ngayon na significant na mga tropical cyclone development. Kung sa pagbabasa naman natin mga computer models ay makikita natin halos hindi na po pansin o hindi na significant na halata itong low pressure area na si 92W na lumalapit sa may silangan ng bansa. So, good news yan dahil magdadala lamang ito ng mga monsoon trough na magpapaulan sa ilang bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas region. Pero yung mga prospect na susunod ng mga tropical wave, so far ay disorganized at very insignificant pa yung ipinapakita ng GFS. Kung magbabasa naman natin ng SMWF ay halos wala pa o wala tayong nakikitaan na anumang sama ng panahon na mamubuo bukod kay 92W mga folks. Pero may umiiral na, asahan natin patuloy na pag-iral ng shear line. Makikita natin yung shear line na yan. Naglalaro sa bahagi ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon yung paglalaro ng shear line sa unang linggo po ng November. So expected po na mga paglamig, bukod sa paglamig ay mga ilang kalat-kalat at mga mostly cloudy. Part nito mostly cloudy iiral natin ang aasahan
sa unang linggo na po yan ng November. Pero yung magiging tropical cyclone development, so far wala pa tayong inaasahan sa unang linggo ng November according sa computer models na ipinapakita. Malinaw lamang na puro shear line lamang ang inaasahan nating mararamdaman hanggang sa unang linggo ng November. Ayun, malinaw, kitang-kita po yung puro umiiral na shear line. Ayun, typically, mga Southern Luzon hanggang Visayas. Then, tumataas siya hanggang Northern Luzon. Ayun, unang linggo na po yan ng November. Puro shear line ang nakikita natin. So, expected po ang pag-iral ng ating northeast monsoon at shear line hanggang sa unang linggo ng November. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, October 30, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 30, 2023. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga lagay ng panahon, lalo na dito sa amin sa Caloocan na nagaganap ngayon ng SK and barangay elections ngayong araw ng Lunes. Para at least kung sakaling ulanin ay makapaghanda po tayo, lalo na sa isinasagawang halalan na ngayong araw. At sa mga real-time na mamonitor natin sa ating lagay ng panahon gamit ang AccuWeather Station Systems at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po and good luck po sa halalan mga folks.